Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kaibigan at kapamilya, at sa lahat ng makakapanood ng video na ito. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito ay aking tatalakayin, ibabahagi ang isang napakahalagang tupiko. Actually, this is the central message of the entire Bible. And that is the oneness of God, o ang pagiging isa ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano ay dapat lang natin itong maunawaan sapagkat ito ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Sisimulan ko ang lesson na ito sa pamamagitan ng isang katotohanan na ang pagiging isa ng Diyos ay nasusulat at itinuturo ng lumang tipan at ng bagong tipan sa Biblia. At marami tayong babasahing bersikulo, mga kapatid, sa oras na ito upang sa ganoon ay mas lumawak ang ating kaunawaan patungkol sa tupikong ito. Sisimulan natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Ano ang sinasabi ng Biblia dito? Deuteronomy 6:4, Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Okay, napakaliwanag dyan, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia na iisa lang ang Panginoon. Ang isa pang versikulo ay sa Exodus chapter 20, verse number 3. At ito ang panimula ng 10 utos. Ang 10 utos ay nagsimula ng ganito. Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Napakaliwanag, ang Diyos mismo ang nagsasalita. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sa English, napakaliwanag, thou shalt not have other gods before me. So, dyan pa lang, mga kapatid, ay sapat na ang ating pangunawa na talagang ang itinuturo ng Biblia ay isa lang talaga ang Diyos. Pero marami pang mga bersikulo upang sa ganun ay mas mapagtibay ang katotohanan ito. Deuteronomy chapter 5, verse number 7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Mga Diyos naman this time, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Again, God is the one speaking in this particular verse. Ang Diyos na nagsasalita dito at talagang ipinagbabawal niya na tayo ay magkaroon ng ibang Diyos, isang patunay na isa lang talaga ang Diyos. Okay? Binigyan din ng Panginoon ang kautosang ito sa pagsabi na siya ay mapanigbuguin o seloso sa mababaw na Tagalog. Pinagtibay ng Diyos ang kautosang ito. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 20 verse number 5. Seloso pala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Basahin natin. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Amen. Huwag kang yumuko sa kanila, huwag kang manalangin sa kanila, huwag kang magdasal sa kanila. Ayan, mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos mismo, sapagkat ako, ang sabi niya, ako'y silosong Diyos, mapanibughuing Diyos. I am a jealous God. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa versikulong ito. Also, God said that there is no other God with Him. This time, mga kapatid, ay ang sabi niya,
walang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Wala sa aking tabi, wala sa aking harapan. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 32 verse number 39. Kung mapapansin ninyo mga kapatid at kaibigan, ay talagang hinahayaan nating ang Biblia mismo ang sumagot sa katanungang ilan nga ba ang Diyos? Kasi iyan malimit ang katanungan ng maraming mananampalataya at nag-aaral sa salita ng Panginoon. Ilan nga ba ang Diyos? Let the Bible answer this particular question. Deuteronomy 32 verse 39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Psalm chapter 86 verse 10. Para mas maging maliwanag. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Mag-isa ang Diyos. Now there are emphatic declarations also in the book of Isaiah pertaining this subject. Mariing pinahayag ni Isaias ang katotohanan ito. Tingnan natin. Isaiah chapter 43 verses 10 to 11. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Napakaliwanag mga kapatid. Sinasabi dyan ng Panginoon na walang ibang Diyos liban sa akin. At siya lang ang nag-iisang tagapagligtas. Tignan pa natin. Chapter 44 verse 6 and verse 8. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Liban sa akin, ang Diyos ay nagsasalita, wala ng ibang Diyos. Verse number 8. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ayun, may Diyos pa ba liban sa akin? Ang Diyos na mismo nagsabi, wala na akong kilalang iba. Kung may kilala pa kayong iba, baka naman mas magaling pa tayo. Mas magaling ka pa kaysa sa Diyos. Kasi ang Diyos mismo nagsabi, wala na akong kilalang ibang Diyos liban sa akin. Tignan natin ang verse 24, the same chapter. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Sabi dito, mga kapatid, I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone. So mag-isa niyang nilikha ang lahat ng bagay. He is the only creator of everything. Okay, tignan natin sa chapter 45, verse number 6. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon at walang iba. Ako ang Panginoon. Walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon and there is none else. Wala nang iba. Okay, so ilang versikulo na yon mga kapatid na nagsasabing wala nang ibang Diyos liban sa Diyos nating pinaglilingkuran. Now, tignan natin sa verses 21 to 22, the same chapter.
Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Ayun, napakaliwanag, ano? And there is no God else beside me. A just God and a Savior. Diyos at tagapagligtas, there is none beside me. Wala nang iba liban sa akin. Lubos-lubusin na natin. Tignan natin ang chapter 46, verse 9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Ayun, ako'y Diyos, walang kagaya ko. Ako lang ang Diyos at wala nang iba, wala nang Diyos liban sa akin. Sa madalit sabi, ang lumang tipan ay tumutukoy sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging isa. Madalas tukuyin ng Biblia ang Diyos na nag-iisang banal. At hindi ang banal na dalawa, banal na tatlo o banal na marami. Wala po tayong mababasa sa Biblia na Holy Two or Holy Three. We can only read in the Bible the line Holy One, the Holy One God, the Holy One of Israel. Tingnan natin ang ilang mga talata patungkol dito. Psalm chapter 71 verse 22. Pupurihin din kita ng salteryo ang iyong katotohanan, O Diyos ko. Sa iyo'y aawit ako ng mga kapurihan sa pamamagitan ng alpa, O ikaw na banal ng Israel. O ikaw na banal ng Israel. Holy One of Israel. Okay, chapter 78 verse 41. At sila'y nagsibalik uli at tinukso ang Diyos at minungkahi ang banal ng Israel. Again, Holy One of Israel. Wala po tayong mababasang Holy Two or Holy Three, mga kapatid, sa Biblia. So yan po ay isang patunay na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Yan po ang mga sinasabi. Actually, pwede nating basahin lahat, napakaraming versikulo, pero mauubos ang oras natin. Yan po yung mga pinakamahalagang mga talata na talagang nagpapatibay at nagpapatunay sa katuruan na iisa lang ang Diyos. Amen. Ano naman ang sinasabi ng bagong tipan patungkol sa tupikong ito? Tandaan natin ang bagong tipan ay nagpapalagay sa katuruan ng nag-iisang Diyos sa lumang tipan at malawak na nagpapaliwanag sa mensaheng ito. So, sinusuportahan ng bagong tipan ang lumang tipan. Hindi niya pwedeng salungatin sapagkat naunang itinuro ito sa lumang tipan at ito'y pinagtitibay ng bagong tipan. Okay, si Jesucristo, si Jesus Christ mismo ay itinuro ang katotohanan ito. Amen. Mark chapter 12 verses 29 to 30. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ang Panginoon ay iisa. Galing yan sa Deuteronomy chapter 6 verse number 4 na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nabuhay dito sa lupa, mga kapatid. Ngayon, in the book of Romans chapter 3 verse number 30, tignan naman natin ang sinabi ng Apostol Pablo patungkol sa tupikong ito. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong sinabi doon? Iisa lang ang Diyos. 1 Corinthians chapter 8 verse number 4.
Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Walang Diyos liban sa iisang Diyos. Galatians chapter 3 verse 20. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Napakaliwanag. Ang Diyos ay iisa. Ephesians chapter 4 verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Napakaliwanag din, mga kapatid. Iisang Diyos na Ama ng lahat. Ibig sabihin ng Ama dito ay Diyos na pinanggalingan o Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. 1 Timothy chapter 2 verse number 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Okay, iisang Diyos na naman. Okay? At isang tagapamagitan. Okay? Ito matindi, mga kapatid, maging ang demonyo, whether you believe it or not, even the devils believe that there is only one God, and they tremble over this belief. Okay? Ang mga demonyo naniniwalang iisa lang ang Diyos, may kasama pang panginginig. Tingnan natin, ang sinasabi ng Biblia sa James chapter 2 verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ayun, mga kapatid, kung ikaw ay naniniwalang iisa lang ang Diyos, sabi ng Biblia, mabuti ang iyong ginagawa, ang mga demonyo ay naniniwala din, sumasampalataya din, na iisa lang ang Diyos. Bakit kanyo? Kasi nga, itong mga demonyong ito ay dating anghel na nanggaling sa langit. Nakita nila sa langit na iisa lang ang Diyos. Pero alam natin na sila ay nagkasala, kaya nabanggit doon yung panginginig dahil natatakot sila ngayon sa Diyos sapagkat sila ay talagang nakadestino na sila'y parurusahan sa impyerno. Okay, ang importante doon sa versikulong yon, mga kapatid, ay talagang napatunayan doon na iisa lang. Okay, iisa lang talaga ang Panginoon. At tandaan natin na sa langit, iisa lang ang trono. Amen. Hindi tatlo. Hindi pwedeng tatlo ang trono doon. Hindi pwedeng may dalawang trono. Hindi pwedeng maraming trono doon. Okay? Iisa lang. Na ito'y nagpapatunay na isa lang ang nakaupo doon. Dahil iisa lang naman talaga ang Diyos. Tingnan natin sa Revelation chapter 4 verse number 2. Pagdakay napasa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Ayun. Ilang luklukan? Ang sinabi sa Revelation, isang luklukan, at sa ibabaw nito ay iisa ang nakaupo. Saan yon? Yun ang larawan, paglalarawan ni John sa langit. Okay? Na sa langit ay iisa lang talaga ang trono at isa lang din ang nakaupo. So kung ating papansinin, mga kapatid, kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng nanunood, ay maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na iisa lang. Okay? We have verses from the Old Testament na nagsasabing ang Diyos mismo nagsabi, ako lang, wala nang ibang Diyos liban sa akin, huwag kayong yumuko o sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Maliwanag yan, wala nang ibang tagapagligtas liban sa akin, wala na akong nalalamang ibang Diyos kundi ako lang, walang Diyos sa tabi ko, walang Diyos sa unahan ko, walang Diyos sa likuran ko. Sabi ng Diyos, ako ang una at ako ang huli. Okay, napakaliwanag yon. Kung ang Diyos lang ang una at siya rin ang huli, okay, ibig sabihin, walang nasa gitna. Wala nang ibang Panginoon. Sa bagong tipan, ganun din. Ganun din ang itinuturo, iisa lang ang Panginoon
Amen. Isa lang ang Diyos at maging ang mga demonyo na galing sa langit na nakakita sa itsura na ng langit ay nagsasabing isa lang talaga ang Panginoon. Si Juan, nakita niya ang langit, ipinakita sa kanya ng Panginoon at nakita niya na isa lang ang luklukan, isa lang ang trono sa langit at isa lang din ang nakaupo. Now, from these clear verses from the Word of God, we are safe to conclude that God is one numerically. Numerically. I would like to put emphasis on that. Na ang Diyos ay isa talaga sa numero. One in number. One being. One God. Hindi pwedeng one descriptively. Kasi iyon kasi ang itinuturo ng iba na one descriptively, ibig sabihin, tatlo sila pero iisa sila kasi isa lang ang kanilang kaisipan, isa lang ang kanilang adhikain, ganyan. Kung totoong tatlo sila na hiwa-hiwalay, edi tatlo din sana ang trono na nasa langit. Hindi naman. Edi tatlo din sana ang nakita ng mga demonyo doon. Edi hindi sana sinabi ng Diyos mismo sa lumang tipan na wala akong katabi, wala akong kasama, wala na akong ibang kilalang Diyos. Kung totoo ngang tatlo sila, pero iisa sila sa adhikain. So, it is wrong to say that God is one descriptively. Ano pang example ng one in description? For example, sa isang family, though maraming members, you are one family. Okay? Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay as in isa lang. Sa numero, iisa lang siya. Okay? One in number, one in person. Okay? Napakaliwanag niyan. Hindi natin pwedeng pasinungalingan yan at yan ang pinakapundasyon talaga. Okay? Yan ang unang tanong na kailangan nating sagutin. Ilan nga ba ang Diyos? Isa lang. Amen. Alam kong tayo po'y magkakasundo sa bagay na to. Isa lang. Pag sinabing isa lang, wala siyang kasama, wala siyang katabi, okay? Wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Napakarami po ng mga versikulo. At ako'y umaasa na nailista nyo. Kung hindi nyo nailista yung mga versikulo, ay pwede naming ilagay sa comment section ang mga mahalagang verses na nagpapatunay sa katotohanan ito, mga kapatid. So maliwanag na yon, ano? Maliwanag na yung katotohanan at katuroang yon.